She just arrived in about 1 minute and a half. And everybody was ecstatic because they didn't know this is coming. Check, check, test, hello, check, check. Hirap kalamit na lang yung nakatira dito. Check, check. Mga bagay na inaalala po natin sa bahay, ito yung kakain at mamaya. Let's just focus on the Lord first and think about His goodness in our lives. Diyos, bakit ko pagmasdan ko ang langit na bughaw na likha mo? Labis akong namamangha sa pag-unawa, tunay nga ako'y ibig mo. Pagsama, pati na ang parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadaramang ako'y ibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti
din. Ay lumapit sa ating Panginoon na may kapakumbara. Tigit natin ang ating mga mata tayo po. Mapagmahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli sa isang napakagandang umaga na pinagkaroon mo sa amin. At muli, Panginoon, kami ay iyong tinipon. Tinipon mo kami, Panginoon, upang kami ay patuloy na sumamba sa iyo, Panginoon. Patuloy na magpasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy na magpuri sa iyo, sapagkat tunay nga na ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ikaw din ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Kaya Lord, tunay nga na karapat-dapat ka na namin purihin, sambahin, pasalamatan sa bawat sakit ng aming mga buhay. Lord, sa umaga nito kami ay patuloy na lumalapit sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na anuman ang aming nagawang pagkukulang, Panginoon. Nagawang kasalanan na hindi naging makapagulog sa iyo para na harapan. Lord, linisin mo ang bawat sasakit, Panginoon. Pabanalin mo kami, Panginoon. Upang, Lord, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa buong maghapon ng gabi, Lord, ay maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Tunay nga na ikaw ay hindi nagkukulang. Bagamat kami ay nagkukulang sa iyo, tuwing kami natatawag sa iyo, ikaw ay nandiyan. Laging handa na sumagot sa lahat ng aming pangalan. Kaya Lord, maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Tunay nga na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, sa bagay ito, patuloy namin nilalapit ang gawain ito na ikaw siyang mamuna sa pagkatuloy nga na wala kami magagawa, Lord, kung kami wala sa iyo. Pangunahan mo lahat ng aming gagawin, Panginoon. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang aming pastor na patuloy mong ginagamit na patuloy mo siya na i-bless spirit, soul, body, and financial, Panginoon. Upang Lord, ang gawain na pinatong mo sa kanya ay kanyang magampanan ng buong Panginoon. Walang pagkukulang, Panginoon. Sapagkat tunay nga na wala rin siya magagawa, Panginoon. Kung hindi mo patatubayin, sapagkat tunay nga na ikaw ang aming tagumpay, ikaw ang aming pag-asa. Lord, nilalapit ko rin ang mga young people sa music ministry na patuloy mo sa kanila sila i-bless, spirit, soul, body, and financial. Patuloy mo siya bigyan ng time ng bawat isa sa kanila upang sila, Panginoon, ay may handa nila ang kanilang sarili sa kanilang pag-antong ng mga papuring awitin, pasasalamat, Panginoon, sa pagkatunay nga na Lord, ikaw ay aming hahandugan palagi tuwing kami ay nagkakatipon. Hahandugan na namin, Panginoon, ng mga makalangit na awitin sa pagkakas. Tanging ito lamang ang aming nayando sa iyo. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na on the way papunta dito sa bahay sa bahay. Kung paano mo kami iningatan na nauna na, Lord, ingatan mo rin sila. Sa mga hindi makakarating sa mga kadahilanan, Lord, kung ito yung financial, Lord, ipagkamit mo sa kanila, Panginoon. Kung may sakit o karamdaman, Lord, pagalingin mo sila, Lord, sapagkat nais din namin sila na makasama tuwing kami ay sumasama sa iyo. Lord, sa umaga nito, Lord, ang managawa ng diablo na nagagambala sa iyo, pagpuri pagsamba, we destroy, we reject, and we frustrate, and we drive away any works of evil that will hinder our Bible study and worship this day. Lord, we vow to give you all the glory, power, and praise in the mighty name of our Lord Jesus. And all God's people will say amen. Praise God. Alright. Our next song is Friend of God. Kung alam mo kaibigan ka ng Diyos, you have all the reason to dance today, to clap your hands, and to jump for joy. Amen? Let's sing this song.
Hanggang makaroon natin sa salitang blind. Okay. Ang alam natin, if you are physically blind, you cannot see. Di ba? Tama po ba? Yun ang tinatawag natin physical blindness. You cannot see your surroundings. Di ba? You cannot see anything. Tama po ba? If you are physically blind. So, spiritually, if you are blind, okay? Spiritually blind. Ganun din po sinasabi ng Biblia. You cannot see, yun nga po, spiritual truths. Since you cannot see them, you will not be able to appreciate them. Tama po ba? Okay. So, ang gagawin po natin first verse po natin ay babasahin po natin mula sa Lumang Tipan. In the book of Isaiah, dito po tayo sa chapter 6. Okay. Meron po tayong babasahin dito. Siguro, bibilisan natin para po makuha natin yung background. Ano po? Okay. Sisimulan na po natin ang pagbasa sa chapter 6 verse 1 hanggang mahaba po kasi kung babasahin natin lahat ito eh. Okay. Amen? Okay? Tagabasa natin. Wala pa. Okay. Babasa po tayo. Mula po sa verse 1, in the year King Uzziah died. Meron ba tayo na? Wala. Hanap po yung natin. Okay? Wala ba tayo? In the year King Uzziah died, I saw the Lord. He was sitting on a lofty throne, and the train of his robe filled the temple. Hovering around him were mighty seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with the remaining 2 they flew. In a great chorus they sang, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is filled with His glory. The glorious singing shook the temple to its foundations, and the entire sanctuary was filled with smoke. Then I said, my destruction is sealed, for I am a simple man and a member of a sinful race. Yet I have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphim flew over to the altar, and he picked up a burning coal with a pair of tongs. He touched my lips with it and said, see, this coal has touched your lips. Now your guilt is removed and your sins are forgiven. Then I heard the Lord asking, whom should I send as a messenger to my people? Who will go for us? And I said, Lord, I will go. Send me. And He said, yes, go. But tell my people this, you will hear my words, but you will not understand. You will see what I do, but you will not perceive its meaning. Harden the hearts of these people. Close their ears and shut their eyes. That way they will not see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn to me for healing. Then I said, Lord, how long must I do this? And He replied, until their cities are destroyed, with no one left in them, until their houses are deserted, and the whole country is an utter wasteland. Okay. So, mga kapatid, babalikan po natin yung tanong natin kanina. Ano ang spiritual blindness? Bakit po maraming mga tao ang hindi nakakaunawa sa mga salita ng Diyos? Okay. Yun po, sasagutin natin. Ano ba? Ayon po sa banal na kasulatan, tandaan po natin. Tandaan natin ito. Many people today, just like thousands of years ago, yun nga po, are blind to the truth of the words of God. Just to give you an idea po, okay? The children of Abraham, physical children of Abraham,
which are Muslims. Tama ba? Amen? Amen po. Okay. The physical children of Abraham comprises with the Muslims. Diba? Amen? Hindi nyo naiintindihan. Okay. I will tell you why. Di ba si Ismael ay anak ni Abraham? Naniniwala kayo? Okay. Ismael is a son of Abraham with Hagar. Tama ba? He is the father of the Arab countries. Ngayon, tama ba? And most of these Arab countries are Muslims. Tama ba? Okay. And do you know that Judah, the father of Judaism, is also a son of Abraham? Tama ba? In the Old Testament, makikita po natin na ang pamilya ni Jacob na anak ni Isaac, na anak ni Abraham, ay tinatawag ni nation. Diba? Tama po ba yun? Okay. So, ang nakikita po natin ngayon, there are three groups of people coming from all nations around the world, yun nga po, that professes faith in the one true Almighty God. Diba? Kaya lang iba-iba yung kanilang mga kinikilalang Diyos. Halimbawa, Islam. They believe that Allah is the only God. Is God the Creator? Is God the Savior? Tama ba? Allah. Okay. To the Jews, they believe in the God of Abraham na tinatawag nilang Yahweh o Jehovah. Tama ba? Amen? However, for Christians, we believe that Jehovah or Yahweh of the Old Testament, the God of the Jews, came in the flesh in the person of Jesus Christ and is our Almighty God. God manifested in the flesh. Amen po ba? Pero ang problema po, okay, let me just start with the Jews. Ano po? Ang sabi po ng banal na kasulatan dito, ang sabi ng Panginoon kay Isaiah, "But tell my people this," sabi niya, "You will hear my words, but you will not understand." Praise God. Nangyayari po ba ito ngayon? Okay. The Bible was preached, o sabihin na po natin the words of God. Let me rephrase it. Ano po? The words of God was preached, siguro po sabihin na natin, panahon pa ni, sabihin na natin ni Abraham, ni Jacob, di ba? Panahon ni Moses. Yung pong Pentateuch, yung sinasabi natin, first 5 books of the Old Testament, they were written by Moses, mga siguro 1,300 years BC or before Christ. Tama po ba? Okay. So, God uses different prophets 1,300 BC until the time of Malachi in 400 BC. So, ilang taon po yan? Almost 900 years. Okay? For 900 years, prophets of God were preaching about the God of heaven, God the Creator, and God the Savior. Di ba ba? Pero for 900 years, up to now, hanggang po natin, up to now, 2010, hindi na tayo. Do you believe that the Jews still does not understand the book of the prophets? Pag sinabi po ang book of the prophets, yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Naniniwala kayo? Do you know that the Jews, even up to now, they do not recognize the Messiah, Jesus Christ. Naniniwala kayo? Though, in the Old Testament, nakasulat, alam nga po natin lahat, nakasulat, halimbawa, dito sa Isaiah 7:14. Just to give you an idea. Isaiah 7:14, ang sabi po ng banal na kasulatan sa Israel, dahil po ang Israel ay lumayo ng lumayo sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan, ang sinabi po ng Panginoon sa kanila ay ganito. Okay, kung babasahin po natin yan sa chapter 7, mapapansin po natin ang pagkalikod ng Israel sa Diyos. So then God, ang sabi po ng Panginoon ngayon, since Israel is a rebellious nation, tanda po niya, talagang ever since ang Israel lumalaban sa Diyos. Kaya lang nangako ang Panginoon at ganito kanyang sinabi. Verse 13, 7:13.
Okay, ready na po si Brother Ray. Okay, 7:13 hanggang 14. Okay. Isaiah 13, 7:13. Okay. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo sa kahayag ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? Na pati ang aking Diyos ay iyong niyaya mo? Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Yung Isaiah 7:14, saka yung Isaiah 9:6. Pareho po ang sinasabi. A child will be given. Diba? Yun ang kanyang first coming. However, on His second coming, the Lord Jesus Christ will reign, maghahari, di ba? First, sabi po ng banal na kasulatan, for 1,000 years. And then, after the white throne judgment, Jesus Christ, our Lord, will reign forever. Tama po ba? Yun ang kanyang second coming. Yung kanyang first coming is the suffering Messiah. Di ba? The Redeemer. However, sa kanyang second coming, is going to be king. Di ba? Is going to be judge. And is going to reign forever. Tama po? And, sabi nga ng Biblia, He is the wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Ano? Nakita po ba ng mga Hudyo ito? Nakita nila? Nakita nila, binabasa, pero hindi naiintindihan. Di ba? Kaya nga sabi po doon sa Isaiah chapter 6, tumitingin sila na walang nakikita, di ba? Nakikinig, pero hindi naiintindihan. Tama ba? Okay. Chapter 11. Book of Isaiah pa rin po, mga kapatid. Ganito po sabi ng banal na kasulatan. We will start with verse 1. Okay? Hanggang verse 5 tayo, Brad. Sige. Isaiah 11:1 hanggang 5. Ang paghahari ng angkan ni David ay nalagot na parang punong kahoy na naputol. Ngunit sa lahi niya ay lilitaw ang isang hari, tulad ng suplin mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh. Bibigyan siya ng pinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima kay Yahweh. Hindi siya hakol ayon sa nakikita o batay sa narinig ng iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo. Sa manunupit, ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pairalin niya sa kanyang pamamahala. Praise God. Napaganda na po. So, dito po sa mga binasa natin, pangatlo na po ito, di ba? Okay? Babalikan ko po para po ma-memorize ninyo. Okay, Isaiah 7:14. Ipanganganak ang isang sanggol na lalaki ng isang birhen. Okay. Pangalawa, because ang sabi nga po ng Biblia, they are spiritually blind. Amen? Amen? Okay. Bakit po sila spiritually blind? Dahil, ang sabi po sa 2 Corinthians 4, verse 3, they are blinded by the king of this world. Tama po ba? Amen? Kaya po sila bulag, kaya hindi nila makita ang katotohanan dahil binubulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Tama po ba? Amen? Amen? Okay, babasahin po natin. 2 Corinthians 4:3, ang sabi ng Biblia, if the good news we preach is veiled from anyone, it is a sign that they are perishing. Satan, the god of this evil world, has blinded the minds of those who don't believe, so they are unable to see the glorious light of the good news that is shining upon them. They don't understand the message we preach about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Amen po? Amen? So kaya ngayon, pag isang tao, tinanong mo siya, okay, pinakita mo ang Biblia, pinasa mo sa kanya, hindi pa rin niya matanggap, anong espiritu ang nasa kanya? Anong sabi mo ng Biblia? Espiritu ng kabulagan.
Amen po. Kaya, hindi ba niya napapansin? Kaya tayo, hindi mo mapilit ng tao. Kahit pa anong sabihin mo sa kanya, kahit kaibiganin mo siya, kahit na gawin mo kumpare, kahit na bilhin mo yung pananampalataya niya, kahit anong gawin mo sa kanya, pag yung katotohanan hindi niya matanggap, ang gustong sabihin, ang espiritu ng kabulagan ang nasa kanya. Meaning the spirit of Satan. Amen. Amen po. Ngayon, ang sabi po ng banal na kasulatan dito, ulitin po natin. Satan, the God of this evil world, has blinded the minds of those who don't believe, so they are unable to see the glorious light of the good news that is shining upon them. Praise God, hindi po nila makita ang kalwalatian ng Panginoon. So, ang ginagawa po ng mga tao ngayon, yun nga, ang ginahanap ng mga tao, they just keep on going around, di ba? Ang sabi ko ng kapatid na Pablo kay Timoteo, ito kanilang ginagawa. Tingnan po ninyo mga kapatid. Okay. 1 Timothy chapter 4. Ito kanilang ginagawa ngayon. Tingnan po niyo, verse 1. Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times, some will turn away from what we believe. They will follow lying spirits and teachings that come from demons. Amen. Amen po. Okay. Sinasabi ng banal na Espiritu na sa huling panahon, ang iba ay tatalikod sa katotohanan, di ba? Amen? Sa pananampalataya ng mga tagasunod ng Panginoon. Ang susundin nila yung mga mandarayang espiritu at mga aral na galing sa mga demonyo. Amen po. Okay, meron po akong yung pinahiram ni Sister Vicky na Third Testament. Sino na po sa inyo nakakita ng nakakita? Napakakapal, ganyan, no? Makapal pa sa Biblia. Totoo po yan. Tinawag ng author na Third Testament. Alam niyo si Eli Velez Pamatong? Sino po nakakaalam ng pangalan niya? Eli Velez Pamatong. Hindi niyo alam? Okay. Yung hinuli dahil nung magkaroon ng ano tawag dito, parang strike. Nagano sila ng spike sa daan. Alam niyo yung mga pako na pag inalis na rin, bubutas sa gulong. Okay. Alam ba niyo na siya yung gusto niya maging stage ng Amerika, Pilipinas? Hindi nyo alam yung tawag ito. Sikat ito May sariling private army ito. May mga generals pa. Okay. Magaling po yan. Siya'y pasado sa bar ng New York, nag-federal bar ng Amerika, pasado rin siya sa bar ng Pilipinas. Napakarunong na tawag po niya. Kaya hindi ba ikukulog-kulog. Gumawa siya ng sariling aklat. Nakakatakot po pag binabasa ko yung aklat. Talagang napipil ko yung presence ng mga demonyo. Alam po ba yung bakit? Masyadong sacrilegious, heretical yung kanyang mga ginagamit. Ano po ba nyo? Hindi pwedeng sabihin ng mga sinasabi niya tungkol sa Panginoon. Talaga po, mapapansin mo galing sa ilalim ng lupa yung mga pananalita. Pero, binabasa po niyang Biblia, kaya sa akong naklat niya, nakita ko, akala ko napakaganda. Race to Armageddon. Okay, Race to Armageddon. Si Michael Bejan, alam po ninyo yung Holy Grail, kasama siya sa magaling na author, napakaling, napakatalino. Pero yung kanilang interpretation ng Bible, napakalayo. Talagang, kung binabasa ko sa mga Sister Evelyn, dati yung isang aklat, in 2 sittings, tatapusin ko po yan. Babasahin ko, mabilis. Itong aklat na ito, naka-isang page pa lang ako, paano pa may pumipigil sa akin ako kung babasahin? Talaga kung nakakapangilabot ko yung sinasabi. Sabi ko pag bakit? At dudunong ng mga tao ito. These people are so, kung titingnan natin, they are highly educated. They are popular. Meron po tayong dalawang oral rendition sa mga ito. Okay? So, hindi ko na po pakakabaan yung ating naiwanan ito sa ating communion sa mga ito.
para maunawaan natin, napakasimple po ang ating pananampalataya. Kung tutusin, simple. We are sinners. Dead spiritually, dead in sins. Okay? But because of the love of God, God came in the flesh to redeem us. And because of His death in Calvary, God Himself forgave us. Diba? And because of Jesus, because of our faith in Him, we were given eternal life. Amen po. Pag tinanggap po natin ang Espiritu ng Panginoon Yesus sa Espiritu natin, sa puso natin, we already have eternal life. Tanda po niyo yun. May eternal life ka na. Ang gustong sabihin, you are saved forever. Okay. But remember this. Okay, remember this. We are still in our physical bodies. Earthly bodies. Okay? Nasa katawan pa po tayo. Pagkamat our spirits are changed, mayroon ng eternal life, nasa katawan po natin. Now, while in this world, we can make all kinds of sins. We can. Di ba? Pwede pa tayong magkasala. If we will disobey God. Di ba? Pag hindi natin sinunod ang mga salita ng Diyos, sigurado magkakasala tayo. Okay. Ano po ang magiging consequence ng ating rebellion? Ang rebellion ay yun nga, pagsuway sa utos ng Diyos, kalooban ng Diyos. Okay? Ayon sa banal na kasulatan, pag sinuway natin ang Panginoon, some Christians become sickly because of that, di ba? Yun ay form of punishment. Yung iba nagkakasakit. Yung iba nagiging physically weak, mahina yung pangangatawan. Yung iba, tinatawag na ng Panginoon. Sila yung tinatawag na ni kamatayan, and they go home untimely. Amen? Nasa Biblia po yan. Kaya tayo ngayon, bilang mga anak ng Diyos, tanda po natin, we are going to do our communion this morning as we do every last Sunday of the month, di ba? Para po, maalala natin palagi ang Panginoon. Kailangan po everyday maalala natin ang Panginoon. Kailangan pwede lang, oras-oras. During our waking time, whether early in the morning, late at night, everyday, whatever we are doing, kailangan po talaga ang presensya ng Panginoon na nanatili sa isip natin. Napuhin po bakit. Because in that way, we can assure ourselves na pag inisip mo ang Panginoon, hindi mo pwedeng isipin ng demonyo. Tama ba? Amen. Meron ba may taong dalawa ang inisip at the same time? Can you think of something, two things at the same time? Hindi katulad yan ng taong kumakain, nagsisipilyo ng ngipin. Di ba? Amen? Nakakita na kayo ng taong kumakain, nagsisipilyo ng ngipin? Magtanong kayo sa akin. Okay. You can do that, di ba? But you cannot think about two things at the same time. So if you want to be on the side of good most of the time, kailangan let us always think about that. Yun nga sabi ng Biblia. Pray unceasingly. Meaning, practice communicating, fellowshipping, communing with Jesus all the time. Para hindi makapasok yung bad spirit, di ba? Yung bad thoughts, hindi makapasok yan, di ba? Amen? So, tandaan po natin mga kapatid, as true believers, we are going to partake of the wine and the bread, which is the symbol of the body and blood of our Lord Jesus Christ. Pero please, as a Christian, tandaan po natin bilang Kristiyano, panatilihin natin yung live a life of purity. Live a life of righteousness and holiness. As much as possible, lahat ng tukso. Maraming tukso, tandaan po natin. Sin for the people of the world is good. Di ba masarap gumawa ng kasalanan? That's why people of the world enjoy doing sin. Talagang masarap ang kasalanan sa mga anak ng sanlibutan. But for the people of God, tandaan po natin, sin ay walang dapat paglagyan sa ating isip, sa ating puso, sa ating lupa. Amen? Amen. Kaya nga po,
Okay, ayan na, sabi nga ng banal na kasulatan. 1 Corinthians 11:27, so if anyone eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily, that person is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. That's why you should examine yourself before eating the bread and drinking from the cup. For if you eat the bread or drink the cup unworthily, not honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That's why many of you are weak and sick, and some have even died. Amen po. But if we examine ourselves, we will not be examined by God and judged in this way. But when we are judged and disciplined by the Lord, we will not be condemned with the world. So tandaan po natin, mga kapatid, masarap mamuhay bilang Kristiyan. Amen? Amen? Kasi pag nasa Panginoon ka, high in the spirit ka, palagi ka joyful. Palagi ka may peace of mind. Wala kang fear of the future. Di ba? Hindi ka tulad ng maraming tao ngayon. They are afraid of many things. They are afraid of what will happen to planet Earth. They are afraid of what will happen to many things. Di ba? Lalo na ngayon, napapansin ninyo. There are earthquakes everywhere. Maraming natatakot na sana naman hindi tatamaan ng Metro Manila. Di ba? Dahil pag umalo sa 7.2, 7.5, yung nangyari sa Chile, 8.8, tama ba? Okay. That's one of the strongest earthquake recorded in human history. O sana mangyayari yan sa maraming lugar, di ba? Sa Hong Kong, yung mga tinatawag natin mga maraming high-rise building on the world. Kasi po, it will happen. It is inevitable. Talaga kung mangyayari ang lahat ng yan. So please read your papers every day, tune to the Radio for News, and read your Bible. I-confirm po ng Bible niya. And that will prove that really our God is the true and living God, Almighty God. Wala na pong ibang Diyos kundi ang Diyos natin. Okay? So sa umaga nito po, dahil mayroon pong magre-render ng awit, hindi ko na po pakakabaan ang ating pagkapaliwanag, ulitin ko po. You can become what you want to be. Okay? You can become. If you want to be successful spiritually, it's up to you. Read your Bible, meditate on the words of God, keep on praying, fellowship with Christians, fellowship with Christians, be human believers. The unbelievers will bring you to the sins of the world, whereas yung mga believers, they will bring you to the throne of God. Amen? So, kailangan po natin panatiliin yung tayo po'y nagkapalakasan, nagtuturuan, upang sa ganoon, hanggang sa araw na tayo ko din ng Panginoon, tayo po'y mananatiling malakas sa pananampalataya, payapa ang isip, may kagalangan, masaya, at unang-una, may katiyakan ng Panginoon na makasama natin sa buhay na walang hanggan. Wherever we go, tandaan nyo, wherever we go around the world, huwag po natin kalilimutan yan. After all, when we leave planet Earth, sama-sama tayo ulit sa kariyan ng ating Panginoon. Amen po? Okay, so sa oras nito, pwede po ba nating ilakad na yung ating pagsasaluhan, yung tinapay? Asan yung tinapay natin? Okay. Pwede po ba yung mga assets natin para madali? At habang kinukuha po natin ang ating bahagi, meron po kakanta para sa offering natin, communion. Okay, tayo po lahat ay tumayo. May kulong rola, please. Tayo po yung pangunahan ni Brother Wari na mag-awit na sinasabi po sa mga kasulatan, 1 Corinthians chapter 11, verse 23, for this is what the Lord Himself said, and I pass it on to you just as I received it.
On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is given to you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and you, sealed by the shedding of my blood. Do this in remembrance of me. As often as you drink," praise God, as you drink, kahit ko'y nangalangin. Heavenly Father, we just want to thank you once again for this wonderful opportunity that you have given us. You have called us to be your children. You save us, you redeem us, you justified us, you sanctified us, and you make us heirs of eternal life and life. Father God, we thank you once again for this bread and this wine that we are about to partake. Thank you, Lord, for you are a good God. You are always good to us. And Lord, make us holy in our minds, in our lips, and in our lives every day. Thank you, dear Lord, for all these things. In the name of our Lord Jesus Christ. Kainin po natin ang tinapay at ang gamin ang katas ng bukas. Praise God. Tayo po'y makakaupo na at bago po natin nakanda na po ba yung ating okay, elders choir group, nakanda na ba? Okay, kaya call on the elders choir group, please. Ano po ay mag-prepare para sa atin. Okay. Amen? Okay, tayo po kakantahan nila. At, basa ba kayo? Basa kayo. Okay, kakantahan natin ang lahat.
natin pangalan ng mga bata. Ba, nandiyan na pala kayo. Okay. Ang bilis Okay. Kukunin mo muna natin yung kalog natin habang naman po. Habang kumakanta sila, kukunin mo natin yung kalog natin. Okay? Okay, kids. Alin na kayo. Ito po ay pakinggan po ninyo kayo magiging ng mamaya mag-judge kung mas magaling ang mga bata. Okay? Hi, kid. This is terrific. I'm so glad to see you all again. Salty, this is Tom.
oras po na to, let's just surrender ourselves to the Lord. Let's offer our hearts, our mind, everything to the Lord as we sing this song.